Nagsisimula ang pelikula kay Martha na isang balon na may dalawang anak. Si Martha ay isang matagumpay na negosyanteng nagmamay-ari ng maraming tindahan sa Mexico. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang anak na babae na si Raquel, si Martha ay nakakita ng isang bata na sinusubukang magnakaw sa kanyang tindahan. Kaagad na kinausap ni Martha ang bata at tinanong siya upang ibalik ang kanyang kinuha. Pagkatapos ang bata ay humiling sa kanya na huwag tumawag ng pulis at si Martha ay nagpasya na hayaan siya. Nagtanong si Raquel kung bakit hindi siya tumawag sa pulis. Sinabi ni Martha na naiintindihan niya ang sitwasyon ng bata at umaasa na hindi siya magnanakaw muli. Mamaya ang nakababatang anak na babae ni Martha na si Eva ay nagtanong kung maaari siyang pumunta sa bahay ng isang kaibigan para sa isang proyekto ng grupo. Sinabi ni Martha na oo, ngunit sinabihan si Eva na umuwi kaagad. Pagkatapos umalis si Eva, kinausap ni Raquel si Martha tungkol sa kamakailang mga kidnapang. Lalo na sa mga batang babae at naisip ni Raquel na dapat sila ay mas maingat kay Eva. Ngunit sinabi ni Martha na walang dapat ipag-alala, dahil si Eva ay gumagawa lamang ng isang proyekto sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Mamaya sa kusina natagpuan ni Martha ang kanyang alagang isda na patay na, kasabay nito ay nagpapaalala sa kanya noong pinilit siya ng kanyang ama na gumamit ng armas. Samantala si Eva nakasama ang kanyang kaibigan na si Bianca. Napag-alaman na hindi sila gagawa ng proyekto sa paaralan. Dahil hindi pumapasok si Bianca tulad ni Eva. Pagdating nila Bianca may nakahanda na damit para kay Eva. Maya-maya lang nang nasa loob na sila, si Bianca ay nag-alok kaagad ng alak kay Eva. Si Eva noong una ay tumanggi, ngunit pumayag siya pagkatapos na siya ay patuloy na pinipilit. Hindi alam ni Eva na ang lugar ay madalas na binibisita ng mga miyembro ng Mexican gang. Pagkatapos na magtagal sa lugar nagsimulang magplano ang mga miyembro ng cartel na kunin si Eva. Habang si Eva na lasing na ay dinala sa isang silid ng isa sa mga miyembro ng gang. Nang napagtanto ang panganib na kanyang kinaharap, sinubukan ni Eva na tumakas. Ngunit agad siyang pinigilan ng gang, ang mga miyembrong nanakit sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa bahay ay lalong nag-alala sina Martha at Raquel dahil hindi pa bumabalik si Eva. Sinubukan ni Raquel na tawagan ang mga kaibigan ni Eva, ngunit hindi nila alam kung nasaan siya. Ilang sandali matapos silang makatanggap ng tawag mula sa isang miyembro ng cartel na humihingi ng pera kay Martha dahil sa hawak nila si Eva. Kinaumagahan ay inutusan si Martha ng cartel na pumunta sa isang restaurant, pumunta siya doon na kinakabahan. Naghihintay siya na dumating ang mga miyembro ng cartel para kunin ang perang inihanda niya para sa pangtubos kay Eva. Sa ilang sandali ang pinuno ng gang na si El Chacal ay dumating at umupo malapit kay Martha. Sinabi niya kay Martha na kailangan niyang gawin ang sinabi niya kung gusto niyang mabawi si Eva. Gusto ni Martha na mabawi ang kanyang anak na babae, mabilis na ibinigay niya ang pera. Pagkatapos suriin ang pera, kinausap ni El Chacal ang kanyang mga tao at inilabas si Eva. Ngunit kahit na binayaran ni Martha ang cartel ay hindi ibinigay si Eva. Sa sandaling iyon si Martha ay humingi ng tulong sa mga manggagawa sa restaurant. Ngunit wala silang nagawa dahil natatakot sila sa cartel. Pagkatapos noon biglang humingi si El Chacal ng dobleng halaga ng pera para sa ransom. Pagkarinig nito, sinabi ni Martha na hindi niya kayang bayaran iyon, ngunit hindi nagbago ang isip ni El Chacal. Bago umalis si El Chacal binigyan niya si Martha ng 10 araw kung gusto pa niyang makuha si Eva. Binalaan din si Martha na huwag magsumbong sa mga pulis. Napansin din ni Martha na si El Chacal ay may suot na damit mula sa kanyang tindahan. Hindi nagtagal pagkarating ni Martha sa bahay. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos nito ay naalala niyang nakita niya si El Chacal na may suot na damit mula sa kanyang tindahan. Kaya tiningnan niya ang security camera footage, kung saan nalaman niyang binili ni Bianca ang mga damit para kay El Chacal. Pero hindi naman gaanong kilala ni Martha si Bianca, kaya naipit siya sa mahirap na sitwasyon. Nang mga sandaling iyon ay dumating si Raquel at nagtanong tungkol kay Eva. Nagpaliwanag si Martha sa kanya na ang cartel leader ay humingi ng dobleng pera kapalit ni Eva. Noong una ay naisipan ni Martha na ibenta ang kanyang mga tindahan para makuha ang pera. Ngunit nagbabala si Raquel na ang cartel ay maaaring patuloy na humingi ng karagdagang pera kahit na sila ay magbibigay ng pera. Si Martha ay nalilito at sinampal si Raquel sa pagiging negatibo nito. Ngunit pagkatapos ay nagsorry siya at naisipang sabihin sa pulis ang tungkol sa pangyayari. Sa kabilang banda si Eva ay nasa isang silid kasama ang ibang tao na nakakulong ng 1 buwan. Sinabi ng babae na dapat silang sumuko dahil ang cartel ay patuloy na humihingi ng pera mula sa kanilang mga pamilya at maaaring ibenta pa sila kung wala silang sapat na pera. Sinabi rin niya na sila ay bibigyan ng droga upang sila ay sumunod. Kinabukasan si Martha na nag-report sa mga pulis.
Pinuntahan siya ng dalawang detective at gustong marinig ang kanyang pahayag. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Martha ang lahat at medyo nakaramdam ng inis nang hilingin sa kanya ng mga detective na maghintay muna. Sinabi nila na nagsusumikap silang hanapin si Eva. Ngunit marami pa silang ibang kaso na inaatupag. Sinubukan din ng isang detective na nagngangalang David na pakalmayan si Martha at ibinigay sa kanya ang kanyang card para matawagan niya ito kung kailangan niya ng tulong. Noong gabing iyon nagtagal si Martha sa paghahanap sa social media at nakita niya ang profile ni Bianca. Nalaman din niya kung saan kadalasang nagpupunta si Bianca. Dala ang impormasyong ito palihim na pinuntahan ni Martha ang lugar. Samantala si Bianca pala ay babae ni El Chacal at sumusunod siya sa utos nito. Pumasok si Bianca sa loob at binibigyan niya ng ilegal na droga sa isang tao para ibenta ang mga ito. Kasabay nito pinanood ni Martha ang kanilang ginagawa nang hindi nila alam. Makalipas ang isang oras ay sumunod ang tao sa utos ni El Chacal para magbenta ng ilegal na droga sa isang customer. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Martha at ipinasok siya sa kanyang sasakyan. Napag-alaman na ang lalaking ito ay minsang nagnakaw sa tindahan ni Martha na nagngangalang Alex. Sa pagkakataong iyon ay tinanong ni Martha si Alex kung nasaan si Eva. Ngunit natatakot siyang sabihin dahil kay El Chacal. Si Alex ay binibigyan siya ni Martha ng pagkain matapos niyang makitang mukhang gutom ito. Pagkatapos noon ay sinabihan ni Martha si Alex na ayaw na niyang idamay pa siya. Ngunit nang bumaba si Alex sa sasakyan ay nagbago ang isip niya at ibinigay kay Martha ang address kung saan si Eva. Kinabukasan pumunta si Martha kasama si Detective David at ang kanyang team sa headquarters ni El Chacal gamit ang address mula kay Alex. Pagdating nila doon ay may nakita silang isang babae lang, ibig sabihin ay nalipat si Eva. Nang biglang inatake sila mula sa labas at nagkaroon ng isang laban. Buti na lang sa huli ang mga miyembro ng kalaban ay natalo. Pagkatapos noon ay mabilis nilang dinala ang babae sa hospital at sinabi ni David kay Martha na mas nasa panganib si Eva ngayon dahil sa nangyari. Sa kabilang banda ay dinala si Eva sa isa sa lihim na taguan sa labas ng bayan. Sa lugar na iyon nakita ni Martha ang maraming iba pang mga babae doon. Na parang nakulong sila ng mahabang panahon. Habang sa bahay ni Martha kung saan kinausap niya si Raquel na sinabihan siyang umalis muna. Dahil nag-aalala siya na baka dumating ang kartel at madamay pa siya. Hindi magtatagal pagkaalis ni Raquel sa tindahan ni Martha ay biglang binisita siya ng isang tao. Nang makita ang taong iyon ay agad siyang niyakap ni Martha. Ang taong ito ay nagbibigay kay Martha ng ilang mga armas at sinabing kakailanganin niya ang mga ito. Si Martha pala ay talagang anak ng isang mafia boss na dati nang kumokontrol sa buong Mexico. Noong una ay gusto ng kanyang ama na si Martha ang pumalit sa kanya. Ngunit pinili niya ang ibang buhay at lumayo sa mundo ng kartel matapos mamatay ang kanyang ama noong gabing iyon. Pagkatapos maligo si Martha ay nagplano na magbalat kayo at pasukin ang lihim na taguan ni El Chacal. Hindi nagtagal nang makarating doon si Martha, ay nagpanggap na siya ay kabilang sa kanila. Pagkatapos ng ilang araw na pagbabalat kayo ay nalaman ni Martha kung saan sila nagsagawa ng legal na transaksyon. Kaya si Detective David at sa tulong ng kanyang team ay nahuli nila ang ilan sa mga alipores ni El Chacal. Habang sila ay nagsasagawa ng mga illegal na transaksyon. Dahil din sa impormasyon ni Martha ang mga pulis ay nakakuha ng maraming illegal na droga na pag-aari ni El Chacal. Mula noon ay nagalit si El Chacal at tinawag ang lahat ng kanyang mga alipores para sa isang pulong. Sa sandaling iyon ay nagalit siya sa kanyang mga alipores na dapat ay panatilihing ligtas ang kanilang mga operasyon. Pagkatapos nito ay inalis niya ang mga ito nang walang awa. Makalipas ang ilang araw ay kinausap ni Martha ang isa sa mga pinuno ng kartel upang alamin kung nasaan ang mga kinidnap na mga babae. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan sa pagkumbinsi. Sa wakas ay nalaman ni Martha ang lokasyon. Kinabukasan ng gabi, dumiretso si Martha sa kinaroroonan ng mga babae at ipinarada ang kanyang sasakyan sa likod ng hideout. Nang pumasok siya ay nakatagpo niya ang isa sa mga alipores ni El Chacal na sumunod sa kanya. Pagkatapos noon ay sumiklab ang isang laban. At pagkatapos ng mahabang pakikibaka sa wakas ay nagawang patumbahin ni Martha ang kalaban. Pagkatapos noon ay pumunta pa si Martha sa hideout at natagpuan ang maraming babae na nakakulong doon. Sinabi ni Martha kay David kung nasaan sila. Pinaalarma ni Martha ang kotse upang makaabala sa kartel palayo sa likod ng hideout. Dinagtagal pagkatapos dumating si David at ang kanyang pangkat ng mga opisyal ng pulisya at mabilis na sinalakay ang lugar. Habang inakay ni Martha ang mga babae patungo sa ligtas na lugar. Sa pamamagitan ng isang kalapit na kalsada. Ngunit nang malapit na si Martha para umalis ay nakita niya ang isa sa mga alipores ni El Chacal na tinalo niya dati. Sa sandaling iyon ay pareho silang naglabas ng kanilang mga baril.
Hanggang sa pinigilan sila ni David at kinuha ang baril mula sa alipores ni El Chekal. Agad namang nagpasalamat si David kay Martha para sa kanyang tulong. Ngunit nagpahayag din ng panghihinayang na hindi natagpuan si Eva. Ilang sandali matapos dumating si El Chekal na galit dahil muli ay nagambala ang kanyang negosyo. Subalit alam na ngayon ni El Chekal na ang may kagagawan ay si Martha. Si El Chekal ay alam din na si Alex ay nakipagsabuatan kay Martha kaya si El Chekal kaagad ay inalis si Alex. Kinabukasan si Martha na nasa bahay ay biglang kinontak ni El Chekal. Iminungkahi ni El Chekal na makipagkasundo kay Martha at sinabing ibabalik niya si Eva. Hindi sigurado si Martha noong una. Ngunit pumayag siya umaasang babalik si Eva ng ligtas. Pagkatapos noon sinabi ni Martha kay David ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Chekal. Nang marinig ito pumayag si David na manatili siyang nakatago mula sa malayo. Dahil ayaw ni El Chekal na may masangkot na pulis. Pagkatapos na tahimik na umalis si David ay may dumating na kotse at mabilis na ibinalik si Eva. Sa huli ay nailigtas si Eva at dinala siya ni Martha diretso sa hospital para sa paggamot. Kinabukasan ay muling nagsama-sama ang pamilya ni Martha at tuwang-tuwa si Eva na makitang muli ang kanyang ina at kapatid. Maya-maya lang dumating si David at pareho silang gumaan ang loob na ligtas si Eva. Nagpasalamat si Martha kay David ng marami sa pagtulong sa kanila. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaginhawaan. Dahil biglang nakaramdam ng seizure si Eva sa sobrang pag-inom ng gamot. Hindi nagtagal matapos sabihin ng doktor kay Martha ang malungkot na balita na namatay na si Eva. Nalaman nila na pinainom ni El Chekal si Eva ng mga gamot na sinadya na patayin siya. Ilang linggo pagkatapos mamatay si Eva, binisita ni David si Martha sa kanyang bahay. Nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi niya kay Martha na tanggapin ang nangyari at sinabing siya ay isang mabuti at responsableng ina. Pagkaraan ng ilang araw ay tila kalmado si Martha habang gumagawa siya ng tsaa sa kusina niya. Ang hindi alam ni David ay nahuli na ni Martha si Bianca na dating kasama ni El Chekal at malaking bahagi ng pagkidnap sa kanyang anak. Sa pagkakataong iyon ay sinubukang takutin ni Bianca si Martha sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol kay El Chekal. Ngunit nanatiling kalmado si Martha at pahihirapan niya si Bianca. Sinabihan pa niya si Bianca na tawagan si El Chekal para humingi ng tulong at binyantaan siya kung hindi niya gagawin. Sa huli ay ginawa ni Bianca ang sinabi ni Martha at tinawagan si El Chekal. Sa mga sandaling iyon sinabi ni Martha na hindi niya sasaktan si Bianca kung sumuko si El Chekal. Pero walang pakialam si El Chekal kay Bianca at sinabihan si Martha na gawin lahat ng gusto niya. Kinabukasan na pag-alaman na pinakawalan si Bianca ni Martha at nagpasya na huwag siyang patayin. Nang magkita ulit si Bianca at El Chekal siya ay na-disappoint dahil wala na siyang pakialam sa kanya. Tinanong niya kung natatakot ba siya kay Martha na ikinagalit ni El Chekal. Pagkatapos noon ay dumanas ng matinding pang-aabuso si Bianca sa isang tagong kwarto. Hanggang sa pareho na sila ni El Chekal na pagod at nakatulog. Ngunit kinaumagahan ay nagulat sila sa pagdating ni Martha na palihim at pumasok sa kanilang silid. Sa sandaling iyon inamin ni Bianca na nagtrabaho siya kay El Chekal at sinabi kay Martha kung paano niya nakuha si Eva. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga kakilakilabot na bagay na pinagdaanan niya. Si El Chekal ay agad na banihag si Bianca ngunit sinabi ni Bianca kay Martha na patayin siya kasama si El Chekal. Kasabay nito ang pagsalakay ni David at ng kanyang team sa lugar at agad nilang hinuli ang lahat ng alipores ni El Chekal. Habang si Bianca ay nagawang makawala kay El Chekal. Nang tatapusin ni Martha si El Chekal pumasok si David para pakalmayan siya. Binalaan niya si Martha tungkol sa mga seryosong resulta ng pagpatay sa isang tao at iminungkahi na hayaan ang pulisya. Pagkatapos mag-isip ng mabuti nagpa siya si Martha na huwag barilin si El Chekal. Isang linggo ang nakalipas si Martha na nag-iimpake ng mga gamit ni Raquel, lumabas na pinili ni Raquel na pumunta sa Amerika para sa kanyang pag-aaral. Hindi nagtagal pagkatapos pumalat ang balita ng pagtakas ni El Chekal mula sa bilangguan sa pamamagitan ng mga broadcast sa telebisyon. Sa kabila ng sitwasyong ito, sinabi ni Martha kay Raquel na ituloy ang kanyang planong lumipat sa Amerika at siniguro sa kanya na magiging maayos siya. Kinaumagahan habang nagluluto si Martha ng almusal sa kusina nagulat siya nang makita si El Chekal sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon ay nanatiling kalmado si Martha at inalok pa siya ng pagkain. Nang makita ito, si El Chekal ay humanga sa katapangan ni Martha. Ngunit malinaw na pumunta siya sa bahay ni Martha para tapusin siya. Bago ang lahat tinanong ni El Chekal kung sino nga ba si Martha at ipinaliwanag niya na anak siya ng dating boss ng mafia na namuno sa buong Mexico. Ang impormasyong ito ay ikinagulat ni El Chekal at nagpasya siyang umalis kaagad sa bahay ni Martha. Gayunpaman hindi siya pinayagan ni Martha na umalis ng madali at isang habulan ang naganap.
Pagkatapos ng mahabang habulan sa wakas ay naabutan ni Martha si El Chacal. Hinayaan ni Martha si El Chacal na kunin ang kanyang baril bago mabilis na kontrolin ang sitwasyon. Bilang isang resulta ay napatay si El Chacal gamit ang baril. Tila kumilos lamang si Martha upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos ang nangyari si David ay nakita na papalapit kay Martha kung saan alam talaga ni David ang nangyari. Nagpahayag din si David ng kanyang damdamin para kay Martha. Kaya't hiniling ni David kay Martha na pakasalan siya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.